ng energy. Energy drink, pag talaga po tayong may energy. Alam ko po, ang bawat isa po ngayong umaga ay talagang maraming energy para tuloy-tuloy po tayo makinig ng salita ng Diyos at muli po tayong palakasin ng mga salita ng Diyos. Wala naman po talaga tayong pinupuntahan sa bahay ng Panginoon. Wala po sa speaker, wala po sa mga umaawit. Wala po tayong ibang pupurihin, dadakilain, maliban sa ating dakilang Diyos ngayong umagang ito. Kaya nga't we will bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless the holy name, come on, of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Yan po ang layunin po ng bawat mananampalataya sa ating pong buhay. Kaya nga po, ito po yung ating run the race na pinag-uusapan po natin. Welcome po, Sir Ray, Terry, tsaka po yung kanilang family. Galing po ng US of A yan. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy po tayo. But of course, yung pong ating mga bisita kanina, welcome po kayo. Sabi nga po ng ating tagapanguna, wala naman pong aksidente. Tayo po'y lahat magiginig at magiginabang po mula po sa mga salita ng Diyos na ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito na patuloy nga sa ating pong tema ng buong January. Umpisahan na natin, run the race with focus. Sabi nga ni Elger kanina, huwag mo akong aabalahin magfo-focus ako ngayon. Sa pagiginig ng salita ng Diyos. At mag-endure ako ngayon, kahit lumampas ng alas 12, si Pastor Jack. Yung mga baggage, kaya nga po yung ating mga telepono, sabi nga niya, i-silent natin o kaya i-airplane para po yung mga baggage, yung nag-aabala sa atin sa pagiginig ng salita ng Diyos, mga baggage po yan, ma-focus po tayo sa salita ng Diyos. Kaya alam po natin yung pong ating run the race. Bakit kaya run the race? Hindi walk the race. Run the race na talaga pong binibigyan po ito ng diin, emphasis. Ito pong ating pinag-aralan. Run the race para po magkaroon tayo ng emphasis sa pagiging focus. Run the race na mag-endure po tayo at yung pong pinag-usapang mga baggage na talagang iiwanan natin na nagiging abala sa ating pong pagtakbo na binigyang diin po natin last Sunday. Isa pong napakalaking abala sa ating pong pamumuhay ng Kristiyano, yung pong baggage ng unforgiveness. Sa mga CU po talagang ito yung naging sentro ng pag-usap dahil marami pa pala sa mga mananampalataya na meron pang dala-dala. Pero salamat po sa Panginoon, wala na po tayong bagaheng unforgiveness. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yung palakas ng palakas. Talagang nawawala. Hallelujah. So yung pong ating, sabi ko nga, yung pong ating pinag-uusapan, inihalin tulad sa mga atleta. Na alam naman po natin, binigyan lang halimbawa yung atleta. Pero yung pong ating run the race, ang pinag-uusapan po natin, yung pong ating pananampalataya. Yung pong ating spiritual race dito po sa lupa. Siguro ibigyan natin isa pang halimbawa, yung pong ating spiritual race, patungkol po sa focus, sa ating pong pagbabasa. Run the race in focus sa ating pong pagbabasa, meditate ng salita ng Diyos. Naka-focus po tayo, hindi po ito paramihan. Yung pong focus, hindi paramihan ng chapter. Hindi po paramihan ng kung kaanong binasa, yung paramihan ng minamerize ko, ang buong book of the Bible, from Genesis to Revelation. Hindi po ito paramihan. Ito po yung focus, focus po natin kung ano ba talaga ang itinuturo ng ating binabasa. Yun po yung ating focus at yung pag-endure po ng pag-aaral ng salita ng Diyos, yung pong talagang mag-endure ka, ibig sabihin, hindi po tayo titigil sa pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Samahan na po natin yan, yung ating mga CU, yung pong ating DEP, Discovery Education Program, mula level 1. So, paalala lang, pag hindi pa kayo nag-level 1,
huwag muna kayong mag-grade 2 kasi wala pong grade 2 kagad o kaya grade 4, di ba? Kahit po sa eskwela, level 1 muna tayo, pataas ng pataas, hanggang level 5, tapos mag-advance class po tayo. So, muli, mag-enroll na kayo. Sulat po, yung hindi pa nakapag-depth class, mag-sulat na po kayo ng inyong pangalan dyan po sa ilalim dating pong hallway. Nasa mga pintuan po yan. At hindi lang po yun, of course, sa ating pong pagbabasa, pag-aaral, ay sinasabi po nating baggage, kagaya po ng sinabi natin kanina, pag nagbabasa ka ng Bible, tapos katabi mo ang iyong telepono, pag nababasa ka ng Bible, na nanonood ka ng TV, mga baggage po yun. Hindi tayo makaka-focus sa ating ginagawang pag-aaral. Nasusundan po yung ating pinag-aaralan. Praise the Lord. So ito po yung ating pinag-usapan po, kaya nga po, spiritual race po ito, yung pong pag-usapan po natin ngayon, yung pong run the race with unwavering faith. Kaya po binigyan natin diin yung ating pananampalataya. Gaano na kaya talaga yung ating pong pagtakbo patungkol po dito sa ating pananampalataya. Meron bang pagkakataon na yung ating pananampalataya, ups and down, meron bang yung ating pananampalataya ay mediocre lang, nasa medium lang, okay ka na sa pwede na, tayo po ang makakasagot kung anong level na po yung ating mga pananampalataya. Pero dito po sa ating huling pag-uusapan, of course, alam po natin, lagi po nating inaalala ang buhay po ng mga great heroes of God. Kasama na po dyan ang ating amang Abraham, na ang ating pong ama ng pananampalataya, si amang Abraham. Kaya nga po, pag pinag-usapan itong run the race with unwavering faith, unwavering po, ito yung an adjective used unwavering is an adjective used to describe something that is strong, steady, and constant, particularly po in the face of difficulty or pressure. Sa mas malalim po na pananampalataya, unwavering faith, a deep, resolute belief that remains strong pa rin despite challenges or lack of visible evidence. Yung pong faith talagang minsan hindi man nangangailangan ng ebidensya. Ebidensya. Kaya nga po, ang sabi ng Hebreo 11:1, now faith is the confidence in what we hope for. Faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Salamat po. Muli, dakilang Diyos, sa umagang ito, sa isang maikling pag-aaral, pagbubulay ng iyong mga salita, na aming pong dalangin patuloy na ikaw lamang at ikaw lamang ang may tataas sa lahat ng aming ginagawang pag-aaral, sa aming mga pananampalataya. O dakilang Diyos, lagi po naming ifo-focus ang aming paningin sa iyo, dakilang Diyos, na ikaw ang aming Diyos na hindi mo kami iiwanan. Ikaw ang Diyos na nasa aming pong kalagitnaan ngayon ang iyong presensya sa bawat sulok ng sanctuary nito, kasama po ng aming mga naka-online at ang bawat sulok po ng aming mga puso, ng bawat kaluluwang nandito, dakilang Diyos, na aming pong dalangin, nasa amin ka, ang iyong presensya ang nasa amin. Kaya nga't alam po namin sa aming pakikinig ng iyong salita, lalabas kami, uuwi kami ng bahay, sambahan ito. Bahay, dalangin ng ito, O Diyos, na mayroong bagong tibay ng pananampalataya na hindi mag-waver at patuloy kaming mananahan sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan. O dakilang Diyos, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan. Kristo Jesus. Kristo Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Ito nga po yung sinasabi natin, assurance about what we do not see. Ito po yung pananampalataya. Meron na po tayong assurance, kasiguraduhan, na kahit
hindi pa natin nakikita, mangyayari at mangyayari po ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, He is the same, yesterday, today, and forever. Heaven and earth will pass away, ang sabi po ng salita ng Diyos, but my word will never pass away. Tuloy po natin sa susunod pong kabanata, Hebrews 12 po, 1 and 2, na ito po'y talagang ginagamit pa natin nung una pa, na ito po'y talagang para muling bigyang diin po yung ating mga temang pinag-usapan. Therefore, since we are surrounded by such huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight. Strip off every weight, yung pong baggage na pinag-aralan po natin last Sunday. Strip off every weight. Slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance. With endurance. Ang sabi po ng salita ng Diyos, the race God has set before us. The race God has set before us. Lani? Ayun. We do this by keeping our eyes on Jesus. Focus our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Ito po, because of the joy awaiting Him. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross. He endured the cross dahil alam po ng ating dakilang Diyos, kung hindi siya nanatili doon sa krus, abang siya nakapako. Of course, alam natin, hindi po siya nanatili. Siya po ay namatay, nailibing, at siya po ay nabuhay na maguli. Ang punto po dito, endure the cross. Bakit po? Dahil kailangan po niyang mamatay para lamang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Mamamatay po tayo lahat ng dahil sa ating mga kasalanan. For the wages of sin is death. Pero ang Kristo pong ating talagang pinag-aaralan ay siya na po ang tububos na matay para sa ating mga kasalanan. Kaya nga po ulit, hindi po magbabago ang salita ng Diyos. John 3:16, for God so loved the world. Mahal na mahal po tayong lahat ng Diyos, that He gave His one and only Son, that whosoever will believe in Him, will not perish, but will have everlasting life. Everlasting life. So, ito po, He endured the cross. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiate and perfect our faith. Because of joy awaiting Him, He endured the cross, disregarding its shame. Now, He is seated at the place of honor besides God. Besides God's throne. Hallelujah. Whew. Ito pa lang po ating pinag-aralan, parang nireview na po nating lahat na talagang magpapatibay po talaga ng ating pananampalataya na we will run the race, hindi po tayo susuko, hindi tayo titigil. Dahil alam po natin, pag nakafocus po tayo dun sa ating inaharap ng buhay na walang hanggan. Imagine, buhay na walang hanggan po ang ating talagang inihintay. Hindi lang basta pinapangarap, pangako po ng Diyos sa bawat isang mananampalataya sa Kanya na hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po tayo pwedeng hindi mag-focus, hindi pwedeng mag-endure at bibitawan na po natin, iiwanan na po natin yung lahat ng nakakaabala sa paglago ng ating mga pananampalataya. Na ito po ngayon ay bibigyang diin natin ating pag-aaralan ng run the race with unwavering faith. Ibig po sabihin, our faith will never waver. Our faith will never waver if we keep our eyes on Jesus. On Jesus, alam po natin, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus, the Word, is Jesus. Kaya nga po, patuloy po tayo, gaya po ng ating binuksan kanina, magfo-focus po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pag-meditate ng salita ng Diyos, para makapag-endure po tayo, may alis po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos, higit po, lalo yung mga kasalanan daw, na talagang nagpapabagal ng paglago ng ating pananampalataya. Kaya nga, our faith will never waver if we keep our eyes on Jesus
on the Word. Keeping our eyes on the Word. Faith comes by hearing, and hearing the Word of God. Ang sabi po ng Romans 10:17. Kaya nga po, when we run the race with unwavering faith, ang ibig pong sabihin nito, yun pong ating total confidence. Yung ating total confidence is only in God's power. Our total confidence is only in God's power. Yung pong running the race with unwavering faith na talagang total confidence po sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na talagang magbibigay po ng kalakasan, ng guide sa ating po that will sustain us sa ating pong pananampalataya, that will sustain us. Kaya nga po, ito po yung ating divine calling, despite of the obstacles, na yung pong fear or exhaustion, ang ating pong dakilang Diyos, pag tayo po talagang meron tayong buong-buo confidence in God's power, alam po natin, tayo po'y mananagumpay. That we will soar, sabi po ng salita ng Diyos, we will soar high like eagles, Isaiah 40:31, but those who trust in the Lord will find new strength. Sa pagtuloy po nating pagtitiwala sa Diyos, sa Kanya lang po natin pwedeng masumpungan. Ang tunay na kalakasan, hindi po kalakasan ng mga politiko, hindi po kalakasan ng ating mga kaibigan, mga kakilalang na nasa matataas na posisyon, mayayaman. Ang kalakasan po natin, those who trust in the Lord, na talaga pong L-O-R-D, talagang Lord, capitalized all Lord, will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Wow! Napaka talaga pong, praise the Lord, napakayaman po nito pong ating binabasang Isaiah 40:31, para po itong blueprint, para po itong talagang mapa. Hindi po yung mapang Google. Ito po talagang mapa po, ang salita ng Diyos. In running the race, pong magsiship po tayo, hindi na tayo magtitiwala sa ating mga sariling kakayahan, sariling kalakasan. In God's alone, in God's alone, in God's power alone, mananagumpay po tayo dito po sa ating takbuhan. Run the race with unwavering faith. Means total confidence in God's power, unwavering endurance. Ang sabi po ng salita ng Diyos na masusumpungan po sa 2 Korinto 12:9, ang sabi po ng salita ng Diyos, but He said to me, alam po natin ang talatang ito, my grace is sufficient for you. Si Apostol Pablo po, meron po siyang tinik sa laman na dinadalangin po niya, 3 beses po siyang nanalangin. Hindi po sinabi ng Diyos, marami pong haka-haka kung ano po yung tinik ng laman to, sa maaaring katawan o maaaring tinik ng mga kakilala. Sabi, di ba? Alam natin, sinasabi natin, ikaw talaga, tinik ka sa aking, parang tinik ka sa aking lalamunan. Di ba? Meron po tayong mga kasabihan ganyan. Parang, di ba? Yung yung mga Amerikano po, mas matindi po yung pain. Anyway, baka mapalayo ako. Tinik sa lalamunan na lang. Ito po si Apostol Pablo, parang meron siyang tinik. Hindi po sa lalamunan. Wala po baka sabihin ninyo, ay yun pala yung pain ni Apostol Pablo, tinik pala sa lalamunan. Hindi po yun. Sa kasabihan lang po natin, mga Kawampangan, mga katagalugan. Okay, tuloy po natin. Pero alam niyo po ang ibig sabihin ng ating binabasa, kung binasa na po natin ang kasaysayan po ni Apostol Pablo. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, ito po talaga, ang sinabi ng Diyos sa kanya, Pablo, hindi po ganun Pablo, parang, my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kung saan ka mahina, nandun ako, lalo mo kong makikita ang aking kapangyarihan. Ang sabi po ng Diyos kay Apostol Pablo,
Therefore, kaya nga po si Apostol Pablo, gumawa siya ng, sabi niya, therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses. Wow! Ngayon nakita ni Apostol Pablo, therefore, I will boast all the more. Ngayon ito para, ang iyong layunin sa aking buhay na talagang mas ipagkikita mo sa akin ang iyong biyaya. Kaya nga, I will boast all the more about my weakness so that Christ's power may rest on me. May rest on me. Sabi nga po, di ba, mas ipagkikita po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay kung tayo po ay magtitiwala, all confidence sa kanya pong kapangyarihan. At doon po niya ipagkikita na talagang siya nga ang Diyos na pwede nating sandalan, pwede nating asahan. Amen. Amen. Sige po, palakpakan Panginoon. Praise the Lord. Pwede niya naman. Hallelujah. All right. Tuloy po natin. So, that is why, sabi po niya, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Then I am strong. Di ba meron po tayong inaawit? I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. Diba, Lu? I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. We will walk closer to God. Just a closer walk with thee. Bibigyan po niya tayo ng kapangyarihan, ng kalakasan dahil kasama po natin ng Diyos sa lahat po ng sinasabi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, in hardship, insults, persecution, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Amen. Come on. Woo! Pag talaga pong ang kapangyarihan po ng Diyos ang talagang pinaniwalaan, sinasandalan po natin, I can do all things. Philippians 4:13, sabi po ng Apostol Pablo, through Christ who gives me strength. I can do all things. Hindi po sa mga kaibigan, hindi sa mga politiko. Si Kristo lamang po ang ating kalakasan. We can do all things through Christ who gives us strength. Come on! Unwavering faith po talagang when believe that God never calls a runner to path without providing strength to finish it. Pag tayo po talagang tumakbo, hindi po tayo hahayang tumakbo ng Diyos na basta, sige, iiwanan na kita, bahala ka na. Remember po yung ating illustration na ginamit, yung pong nanaginip, naglalakad, 2 pares ng paa, ang kanyang nakita sa kanyang panaginip, and then mahirap na yung daan, mga bato-bato, matinik, nakita niya, wala na yung 2 pares, isang pares na lang pa ang kanyang nakita. Ang sabi niya, iniwanan siya ng Diyos. Iniwanan siya ng Diyos, pero ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi kita iniwanan. Isang paa lang yung nakita mo, sa akin yun, karga-karga kita. Karga-karga po tayo ng ating dakilang Diyos sa panahon po ng mga weakness, sa panahon po ng mga paghirap, sa panahon ng pagsubok, kasama natin ang Diyos. Diba? Duman man ako sa ilog, di ako masusunog. Malulunod. Alam po natin, duman man ako sa apoy, hindi po tayo masusunog dahil kasama natin ang Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Bawat araw, ano ba yun? Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa di ba? Bawat araw ko ay hawak mo. Nani katuki? Betong nyamon di man. Sige po, patapong kanta tayo po, talagang panandaman tayo po talagang kasama natin ng Diyos. Bawat araw po natin, hawak po ng ating dakilang Diyos ang ating mga araw. When God calls you, He will
empower you. Pag tinawag po tayo ng Diyos, He will empower you. Kaya nga po, at meron pa rin nagsabi, God does not call the qualified, He qualifies the called. God does not call the qualified, He qualified the calls. Kaya nga, when God calls you, He will empower you. Pag tinawag po tayo ng Diyos sa ating buhay pananampalataya, maaaring paglilingkod o talagang sa buhay pananampalatayang ito, bibigyan po tayo ng kalakasan ng Diyos para po matapos po natin ang takbuhan ito. Run the race with a focus, endurance without baggage, and with unwavering faith. Balikan po natin yung pong pinag-aralan natin si Abraham. Isa po talagang ang ama ng pananampalataya, against all hope, alam po natin Romans 4:18 po ito, against all hope. Okay? Dito pa lang sa umpisa, against all hope, or parang wala nang pag-asa, pero si Abraham, in hope pa rin, believed and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. So shall your offspring be. Ang sabi ng without weakening in his faith, without weakening in his faith, ito po, kahit po talagang, alam naman natin, pinangakuan po ng Diyos si Abraham na magkakaanak nung siya ay 75 years old na. So, nung siya po ay magkaanak, ilang taon na po si Abraham? Alam natin, 100 years old, 99. 75, 80. Meron na po ba sa inyong nag-aantay ng 5 years na hindi pa tinutugon ang panalangin natin, ang inihina? O kaya 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, 24 years kaya. Huwag mo ng 25, 24 years. Pero dito po, kung talagang pag-aaralan mo, ang buhay ni Abraham, dapat sumuko na siya eh. Panginoon, talaga ba? Totoo ba talaga? Paano mo yan? 99 na ako. 99 na. Panginoon, pwede mo. Tapos si Sarah, wala nang pag-asa. Past menopause na si Sarah. Yung pong mga nanay, alam niyo ito, pag past menopause ka ng diyan nandirit. Hindi ka na mabubuntis. Praise the Lord. Ito po sinasabi kasi ng salita ulitin po natin, against all hope, against all hope, Abraham in hope believed, and so he became, kasi po, inaniwala pa rin siya, pero kaya nga, he became the father of many nations, just as it had been said to him. So shall your offspring be. Next line. Without weakening, ito po yung ating binibigyang diin kanina, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Wala talaga ibubuga. Wala nang ibubuga since he was about 100 years old. Ito po yung ating sinabi kanina, and that Sarah's womb was also dead. Yet, ito po sabi, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God. Pag tayo po ay nang hawakan, kasi nga pag promise po ng Diyos, meron pong kakaibat na nakapangyarihan yan. Pag meron pong pangako ang Diyos, talagang itutulak po yan ng kapangyarihan ng Diyos, yung pong ating confidence in God's power regarding the promise of God, but was strengthened by His faith and gave glory to God. Being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Ano po yung ating pinapanalangin? God has power to do what He had promised sa ating pong mga buhay, sa ating mga pamilya, sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo. Come on! Woo! Praise the Lord. Mayari tayong mayari. Pero atin pa po, mabilis na lang mo rin. Talaga po ito po kasing pag pinag-usapan po talaga ang kapangyarihan ng Diyos, wala na pong iba pang hihigit na kapangyarihan maliban po sa ating dakilang Diyos. Kaya nga He is building
being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Yung pong pagtakbo po ng unwavering faith, kahit minsan yung daan, parang malabo na yung daan, pero alam mo, pag nilampasan mo yung daan na yun, hindi pa rin matatapos, meron pa rin direksyon. Bibigyan po tayo ng direksyon ng ating Panginoon. Ang kanya pong mga salita, ang ating magiging direksyon. At yung pong stamina natin, ito po yun, yung stamina na, yung fully convinced po tayo, ito po yung ating magiging stamina, magpapatibay, magpapatagal ng ating pagtakbo. Yung stamina ng pagtakbo, pag talagang tumatakbo ka, yung stamina, paano ba itong stamina? Ay, once po, long before pa, nung ako'y binata pa, I joined a race na 21 kilometer. Minsan ko pa. Pero, pinyat-sadya mo po na 21 kilometers. Pero ang pinag-aralan po natin, bago ka tumakbo, meron mo ng practice. Di ba? Meron mo ng practice, meron mo ng disiplina, endurance, para po makatakbo ka. Yung pala, yung magbibigay ng stamina, na pag tumatakbo ka na, hindi ka na napapagod. Yung po yung stamina, tumatakbo ka na, titigil ka siguro pag sasakit yung mga tuhod mo or something will happen sa iyong pagtakbo. Pero yung stamina mo, ito po yung stamina po natin, yung pong pagtitiwala po natin sa salita ng Diyos, yung po yung magbibigay ng stamina sa atin para hindi po natin tigilan ang pagtakbong ito ng ating pananampalataya. Amen. Amen. Yung pong running the race nga, sinabi po natin, we will have a buong fully persuaded, kumpiyansa po sa kapangyarihan ng Diyos. At when we run the race with unwavering faith, hindi lang po yung talang confidence in God's power. Ito po, yung mga sinasabi natin, mga istorbo na kailangan po natin mag-endure. Don't entertain fear and doubt. Don't entertain fear and doubt. Lagi po nating sinasabi na pag tumatakbo ka, kailangan nakafocus ka. Pag hindi ka nagde-focus ka, yung fear, yung doubt, at yung mga iba pang bagay ng mundo, pasama na yan, yung mga baggage, yan, madede-focus ka na pag nag-entertain ka ng fear, ng doubt. At ang Diyos po, hindi po niya tayo binigyan ng takot. Nung isuko po natin ang ating buhay, ang ating buhay sa Kanya, binigay natin, tinanggap natin siya sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Binigay na po ng Diyos ang katiyakan niya sa ating buhay na walang hanggan. Kaya nga, hindi lang yun. Binigyan po tayo ng Diyos ng power, love, and self-discipline. For God has not given us a spirit of fear and timidity. Hindi po ito galing sa Diyos. Ang fear and doubt, yan po ay talagang galing po yan sa mga bagay ng mundo na ginagamit po ng ating kaaway, pinapahintulot po minsan ng ating Panginoon para po masubok ang katatagan ng ating pananampalataya para po tayo talaga mag-endure. At alam po natin na pag tayo po ay nag-endure, nagbibuild up po ito ng character. At pag nag-build up po yung character na yan, talagang yung pangako po ng self-discipline. At pag meron po tayong discipline, talagang self-discipline, talagang hindi tayo bibigay, hindi tayo susuko sa mga takot, na pagdududa ng araw-araw na buhay. Ayan, ito po ang sinasabi ng running with unwavering faith without entertaining. Of course, alam po natin yung mga fear and doubt, hindi po pwedeng hindi dumaan yan sa ating mga buhay. Ang sinasabi lang po ng ating pinag-aaralan, do not entertain them. Huwag nating entertain. Ito po yung sinasabi ng ikalawang Timoteo 1:7 na binigay po ng Diyos sa atin yung spirit of power, love, and self-control. Ito po yung ating spiritual fuel. Spiritual fuel ng ating pong pananampalataya. Ito pong 2026. Yung pong unwavering faith na ating pong pinag-usapan gaya ng ating sinabi na it's about na talagang parang wala nang darating na pagdududa. Meron po, kaya lang siguraduhan po natin na hindi po tayo bibigay susuko sa mga pagdududa yan, sa mga takot na yan. Dahil pong fear na yan, yan po yung magpapabagal sa ating pananampalataya, sa ating pagtakbo. Kaya nga po, sa ating power,
love and self-discipline. Power, love, and self-discipline. Alam po natin yung kasaysayan ng mga Israelitas doon po sa Deuteronomy 31:6. Ang pinag-usapan po dito yung mga kanilang mga kaaway. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa kanila, be strong and courageous. Strong na and courageous pa. Do not be afraid or terrified because of them. Again, for the Lord goes with you. He will never leave you, nor forsake you. Pangangailangan po, doon po sa Hebrews 13:5, mga pangangailangan pong pang-araw-araw na pangangailangan, mga finances, mga even material na pangangailangan. Ang sabi po ng Hebrews 13:5, huwag kang mag-alala. I will never leave you, nor forsake you. Hallelujah. Praise the Lord. Ito pong 2026 na ito, as we navigate this 2026. Of course, hindi lang January, hindi po matatapos ng January itong running the race. Tema lang po ito ng ating January. Magpapatuloy po tayong pagtakbo. Pagtakbo po ng buong taon kung hindi pa darating ang Panginoon or kung hindi pa natin iiwanan ang mundong ito, hindi po tayo titigil ng pagtakbo dahil pag iniwanan na po natin ang mundong ito, alam po natin, ang pangako ng Diyos, yung talagang James 1:12, yung pong nanatili daw matatag, may mapapasa kanila po ang pangako. Blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Crown of life. Sumuko tayo po. Susuko ba tayo? Crown of life po. Kaya nga po, mapofocus po tayo dito po sa isang another talatang ito na yung pong pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan at crown of life ang mapapasa atin po dito. Dahil pangako po ito ng Diyos. Ang sabi nga natin, pag pangako po ng Diyos, meron po yung kapangyarihan para tuparin. All His promises, 1 Corinthians 1:20 nga ba yun? All His promises are yes and amen. All God's promises are yes and amen. Kaya nga po, ito pong as we navigate this 2026, baka sabihin natin, paano kaya? What if I fail? Paano kaya kung manghina ka? Kasi binibigyan po natin ngayon ng doubt, ng fear. Pag sinabi natin, baka, yun, pinapapasok na po natin ang fear, ang doubt sa ating po mga puso, sa ating mga buhay. Pero pag mapapasok ito, sabi nga natin, wag po natin talagang i-deklara po natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Kanyang salita sa ating mga buhay. I can do all things through Christ who gives me strength. I will never leave you nor forsake you. Ang mga ilang pong, marami pong mga salita. Ang pangako ng Diyos na kasama po natin. Ang Diyos sa ating takbuhan dito sa lupa hanggang sa makita po natin ng mukhaan ang ating dakilang Diyos dito po sa takbuhan ito. Kaya nga po at dito po sa ating muling pag-aaralan, siguro po, sino ba pwede nating tingnan dito? Si Peter, alam po natin si Peter. But overhearing, unahin muna natin si Jairus, si Jairus po. But overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, do not fear, only believe. So kung babalikan po natin ang kasaysayan ito, si Jairus po talagang may sakit, karamdaman ang kanyang anak at talaga pong dapat pumunta kagad si Jesus doon. Pero along the way, alam po natin, meron pong hindi na first come first serve si Jairus Una pong tumawag si Jairus, pero meron pong bleeding woman. Remember, yung bleeding woman na if I can only touch the hem of his cloak, ang sabi niya, gagaling ako. At lumabas po ang kapangyarihan. Meron pong nauna kay Jairus. Pero dahil nga na-delay si Jesus, sabi nung mga kasama ni Jairus, huwag mo nang abalahin ang teacher, ang master, kasi patay na ang iyong anak. Wala na. May tigok na yung anak mo, may manistorbuhan ni Jesus. Ano lang po yun, para praise lang yun. So, pero dito po, alam po ni Jairus, sa pagtawag niya kay Jesus, meron pong pangako ang Diyos na talagang matutupad
masasagot ang kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi ni Jesus kay Jairus, do not fear. Do not fear. Ang sinasabi po ng Diyos sa atin, pag meron po tayo talagang mga pagdududa, mga takot, sabi po, ulitin po natin, do not fear, only believe that all His promises are yes and amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga po, don't be afraid, just believe. Kaya nga po, just believe dito po sa ating pinag-aaralan. Ano ba yung just believe na yan? Fear of the future, di ba? Meron bang, ano kaya, bukas kaya sa darating, matatapos pa kaya yung aking mga anak sa pag-aaral? Makakapunta pa kaya ako sa Amerika, gaya ni Sir Ray? Makakapunta pa kayo? Ang dami pong, baka, mga anxieties, mga burden. Ito po yung mga fear and doubts na ipapasok po ng ating kaaway sa ating mga pananampalataya. Fear of being alone. Yun po ating sinabi, salita kanina, I will never leave thee nor forsake thee. Yung pong fear of being defeated, yung pong binasa natin sa Deuteronomy, be strong and courageous, He will never leave you nor forsake you. Fear of anxiety, mga pangangailangan. Salita pa rin po ng Diyos ang magbibigay sa atin. Casting all your cares upon Him. 1 Peter 5:7, for He cares for you. Worry, burden, Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Sa Panginoon po lamang natin masusumpungan ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kapahingahan, ang tunay na talagang pangako niyang hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan dahil sa ating pong pang-araw-araw na buhay, kasama po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan ng Panginoon. When we run the race with unwavering faith, yung pong isa pa, kahit po hindi sigurado, uncertain, obey even when it's uncertain. Ito po yung ating binasa kanina. Obey when it's uncertain. Di ba? Yung pong, ano ba yan? Now faith is the confidence in what we hope for. 11:1 ng Hebrews. For the assurance about what we do not see. Uncertain, obey, even when it's uncertain. So alam po natin, muli, kung babalikan natin si Abraham bago po natupad ang pangako ng Diyos sa kanya, sabi ng Diyos kay Abraham, it was by faith, Hebrews 11:8, it was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. As his inheritance. Meron daw pangakong inheritance ang Diyos kay Abraham, pero, di ba nababasa niyo po? He went without knowing where he was going. Di ba? O saan ka pupunta? Ewan ko, hindi ko alam kung saan na pupunta. Meron bang ganun? Pero pag may pupuntahan tayo, alam natin kung saan tayo pupunta. Pero dito, talagang pabihira pong pananampalataya ni Abraham. Pero alam po niya kasi, meron siyang confidence sa kapangyarihan ng Diyos, sa salitaan ng Diyos. Kaya nga, it was by faith that Abraham obeyed. Ang sabi po, he went without knowing where he was going. Wala po siyang, sabi nga, wala mang mapa, wala mang itinerary. Ano ba yung itinerary niya? Basta ang alam lang niya, kailangan niyang sumunod sa Diyos dahil sa tindi ng kanyang pananampalataya. Unwavering faith. Unwavering faith. Ito po ang talagang hamon
sa bawat isa sa atin na hindi po tayo magtitiwala sa ating mga sariling kakayahan, sa ating mga sariling diskarte. Meron tayong mga sariling diskarte tapos, Panginoon, pag-ipirma na lang to. Approve mo na lang yung aking sariling diskarte. Lagi po nating sinasabi, di ba, when we seek first the kingdom of God and His righteousness, lahat, all these things will be added unto you. Kaya nga po, trust in the Lord. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own. Lean not on your own understanding. Seek His will in all you do. Yung pong sinabi natin kanina, seek first the kingdom of God and His righteousness. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Pag nagtiwala po tayo sa Diyos, kahit po hindi natin alam kung ano ang talagang pinagawa, yung susunod na hakbang, basta sinabi ng Diyos, gagawin po natin. Dahil, sinabi ng Diyos. Di ba? Sa aming pong pag-aaral sa Bible School, bakit kayo naniniwala? Ano sabi? Dahil sinabi ng Diyos. Sabi po ng aming teacher, dahil sinabi ng Diyos. So, pag kami po tinatanong, bakit? Dahil sinabi ng Diyos. Bakit po tayo susunod sa Kanya? Dahil sinabi ng Diyos. Trust in the Lord with all your heart. Come on, lean not on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Amen. One more hand of praise sa Panginoon. Yung pong human logic natin, hindi po pwede yan sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Submit lang po tayo sa Kanyang direksyon. Hindi po tayo ipapahamak ng ating dakilang Diyos. Kasama nga natin siya . Paano niya tayo ipapahamak? Pag kasama natin ng Diyos, hindi tayo mapapahamak. Ito po sinasabi kanina, si Simon Peter, di ba, nung po sila'y nangingisda, Peter as a fisherman, nangisda po sila, inabot ng gabi, tapos wala silang nakita, nasa pampang na yung mga bangka, tapos pinapunta muna para lumutang yung mga bangka, tapos nangaral muna si Jesus. Tapos pagkatapos mangaral ni Jesus, punta tayo sa mas malalim, sabi ni Jesus kina Peter. Dito po sa ating babasahin. When He had finished speaking, He said to Simon, Simon, put out into deep water. So punta tayo sa mas malalim, sabi po ng Diyos kay Peter. Tapos let down the nets for a catch. Sige, ibaba nyo na ang inyong mga lambat. Dito po nag-reason si Peter. Dito po nag-reason si Peter. Master, karpintero ka mo. Ako, fisherman ko. Hindi po yun. Hindi po sinabi ni Peter yun. Baka sabihin natin, binago ni Pastor Jack yung salita niya. Para praising lamang po ito. Pero ito po ito sinabi ni Peter. Master, ang sabi po niya, we've worked hard all night. All night, kinabukas na kami. Kaya man may karaka, pandiyan may itong gurami. Bali po rin gurami. Dito pong malating tilapia, gurami na po rin. O si Mape na po sinabi Peter Butiti, butet. Yung pong frog naman. Anyway, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. Pero ito po yung matindi na talagang unwavering faith pa rin yung makikita po kay Peter dito. But because you say so, I will let down the nets. Because you say so, I will let down the nets. Ang sabi po ni Peter. So pag sinabi po ng Diyos, Lord, parang mahirap itong pinagagawa mo sa akin. But because you say so, gagawin ko. Remember po, yung patotoo ng ating kapatid na talagang isuko mo na rin sigarilyo. Isuko mo na rin alak.
kahit po yung aking passed away na biyenan, nung po sila maging Kristiyano, sila po ay talagang nagtitinda rin ng sigarilyo at alak. So, nahirapan din siyang isuko iyon. Kasi po, yun ang pinakamabenta. Yun ang talagang nagbibigay nagsusustain sa mga finances, sa mga pangailangan. Pero dahil sinabi ng Diyos, because you say so, ginawa po ng aking biyanan, because you say so, sabi po ng ating mga kapatid nagpatotoo, because you say so, sumunod po sila. And true enough, yung pong kita po ay pinalitan ng ibang item. Gaya po ng aking nagtitinda po kasi sila noon, sari-sari store lang. Pero nung talagang inano po yan, pinalitan po ng ibang item. So, hindi ko na po tinanong kung nanong item, darling. Pero ang punto po dito, pag tayo po ay sumunod sa Diyos, meron pong ipapakitang kamangha-mangha ang Diyos sa atin. To Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His great power that is at work within us. More than all we ask or imagine. More. Yan po ang kanyang pangako. Hindi po magbabago ang kanyang mga salita. Kaya nga po at alam po natin, uulitin lang natin, na kahit po si Peter ay seasoned na talagang fisherman, kahit po alam niyang hindi naman talaga fisherman ang Panginoon, pero dahil, sabi nga natin, susunod tayo dahil, hallelujah! Dahil sinabi po ng Diyos, susunod po tayo sa Kanya. Run the race with confidence in God's power. Come on! Don't entertain fear and doubt. Don't even when it's uncertain, kahit hindi po sigurado. Alam po natin, pag sa Diyos tayo nagtiwala, sa Diyos, sigurado po ang ating pananampalataya. Hallelujah! Sige po, sa mga palakpak para sa Diyos. Tayo po kaya, tanong ko lang po, sa ating po, sa ating mga puso, sa ating mga buhay, kung sakaling hindi pa tayo sigurado sa pupuntahan natin pag iniwanan natin ang mundong ito, sigurado kaya tayong pupunta tayo ng langit? Kumusta na po yung ating pagtakbong ginagawa? Baka meron po sa atin ditong pinanghihinahan na ng mga pagsubok, ng mga pagdududa, ng mga takot. Yung pong ating spiritual race, tayo po ang makakasagot kung hanggang saan na po ang level ng ating pananampalataya. Matutupad pa kaya? Matutupad pa kaya, o Panginoon, ang tagal-tagal? Matutupad pa kaya ang iyong pangako? Siguro po, bago po tayo matutupad pa kaya? Kami po, sa aking pamilya, noon pa man, in my work, I was driving an Beetle, yung kubang coaching kuba, sa aking pong trabaho na bigay ng aking boss. I was driving that for 27 years. Tapos talagang pag lumabas ka dun sa kuba, coaching kuba, baliw po rin ha. Pero ang kagandahan lang pag nakasakay ka sa coaching kuba, yung pong dinadaan mo, sa salidwan lang. Sa salidwan daw po rin coaching kuba. Anyway, at miras ko po ka rin. The point is, of course, sa trabaho po, dahil may pamilya, magpe-pray ka ng malaking sasakyan. Hanggang pong metaya yung boss ko. Sabihan na po ka na ako, sabi ng boss ko, sige, pag lumakas ang ating negosyo, bibilhin kita ng bagong sakyan. Hanggang po yung metaya, tapong pangako ng bayan. Basic ka ng negosyo. Itapong bayong sakyan hanggang metaya. Likwa, po, at of course, anya pong metaya, binenta na yun kasi bumili po ng second hand, yung pula na Vios. Siyempre, maka-aircon na ka, ma-ice-ice na, okay na po. Dapat sold na, pero meron pa rin.
Kasi nga, run the race, huwag daw tayo titigil sa pananampalataya dahil andyan ang pangako ng Diyos. Run the race. Pero nung Lunes, yung pong pinag-usapan natin ngayong run the race, binigay ito po ng Diyos, Toyota Race. Dahil hindi po kami tumigil ng pananampalataya. Ano po ang inyong pinapanalangin? Titigil ba tayo ng pananampalataya? Sa ating pong paglalakbay, talaga bang, para bang iniiwanan tayo ng ating dakilang Diyos? Bawat araw